Kamusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. Sa mga hindi nakakaalam, haring nakikita nyo itlog. Itlog ng paro-paro o alibangbang sa laginto at sa lagubang. So ayan itlog ng paro-paro. So hindi lang ibon at manok ang nangingitlog, pati yung mister mo din nangingitlog. Biro lang mga kaibigan, pampasaya lang yan, pampasaya. So ayun na nga, alam nyo ka na mayroong makukuhang mutya sa paro-paro. At ayun nga, kapag kayo ay nakakita ng itlog ng paro-paro na naging bato, so napakahirap makakuha niya mga kaibigan, sapagkat kapag yan naging itlog na, yung halimbawa initlog na ng paro-paro, so marami iyan. So pagkatapos niyan magiging magiging uod. Maraming klase ang uod, mayroong pang buhok-buhok na kapag nadikitan ka napakakate. Para laang si kumari lalo na't guwapo si pare, umaandar ang kate at gustong magpada. So ayan nga, kapag yan naging uod na, magiging naman yan yung pupa at yan ay sasabit na sa kung saan. At kapag yan ay sumabit na, habang tumatagal magbubukas yan at magiging paro-paro. Lilipad-lipad na yan. So ayun na nga, kapag kayo ay nakakita niyang mga itlog na yan, durugin nyo ng bato. At kapag doon mayroong hindi naturog at naging bato, yan ang kanyang mutya. Ganon din naman kapag kayo ay nakakita ng pupa niya, yung sumasabit, ayan ay tila gaigan na rin. Iba't iba ang kulay niyan, depende sa paro-paro. So yan ay kunin mo rin, at yan mutya rin ng paro-paro. So ano naman ang ambag sa buhay mo niyan, kaibigan? So kapag mayroong kanyang kaibigan magdadagdag sa iyo ng swerte sa iyong pamumuhay, kagaanan sa iyong pamumuhay na hindi tulad ng iba na naghihikahos. Swerte rin iyan na daladalahin sa pag-apply ng trabaho, at sasamahan ka niyan na marating mo ang rorok ng tagumpay mo. Maganda rin iyan na panghalina ng mga kababaihan o kaya naman kalalakihan. Maganda rin ito na taglayin kung ikaw palaging naglalakbay. Proteksyon sa iyong paglalakbay sa araw-araw upang ikaw hindi masangkot sa anumang uri ng aksidente o disgrasya sa lansangan. So kapag mayroong kanyang kaibigan napakaswerte man sapagkat bibihira ang gayang mutya. Baka ingatan mo at huwag gamitin sa kalokohan. Maaari mo yang balutin ng bulak at saka naman ibalot mo sa pula o kaya naman green na tela. At maaari mo nang daladalahin iyan saan ka man magpunta. So saan naman kami makakita niya na makakuha niyang pruno So kadalasan nangingitlog ang mga paro-paro sa mga kahoy. Halimbawa yung kahoy na binunga, yung malalapat ang dahon. Ganon din sa mga halaman, ganon din sa mga kalamansian o kaya naman sa mga dalandanan. So kadalasan dyan niya iniiwan yung kanyang mga itlog. At kapag nabuhay yung mga itlog na yun kakainin niya naman yung mga dahon na yun. So magtingin kayo sa tapat ng mga halaman na palaging ubos ang dahon gawa ng uod. At kapag doon meron kayo nakitang maliit na bilog, napakaliit niyan, mas malaki pa ang butil ng bigas diyan, kaibigan. Tingnan mo nga rin nasa video, kaibigan, at mas malaki pa yata ang mata ni Jose Rizal diyan. Tingnan nyo. So ayun na nga, kapag kayo nakakita nga ng gayaan yun na, kunin na ninyo at iyan ang mutya ng paro-paro. Subalit paalala mga kaibigan, ang mga mutya, hagimat o anding-anding ay sangkap lang ng ating buhay. Huwag kakalimutan na may Diyos pa rin na tunay na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Hanggang sa muli, good luck at bless, at ingat kayo palagi.